Hello again, ganda Kachika Life. Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Trending nga po ang paglalayas ng karakter ni Miss Francine Diaz sa telesereng Sins of the Father na si Miss Arisa. Sa nasabing eksena ay nag-decide nga itong lumaya sa bahay ng Kuya Samuel niya na ginagampanan naman po ni Mr. Gerald Anderson dahil sa nangyari sa anak nito na si King. Pero napansin ng mga netizen na familiar daw ang scenes ni Miss Francine sa trending scenes noon ng karakter ng Dimples Romana na telesereng Kadinang Ginto na si Daniela Mondragon. Parehas kasing pasabog at sosyal pa rin ang look at outfit na may daladalang luggage at luxury handbag kahit naglayas na nga po si Miss Francine at naglalakad sa kalye. Kung kay Daniela ay red dress at luggage, kay Arisa naman ay kulay black. Sabi pa nga po ng mga netizen na sa dugo talaga ni Francine ang pagiging Mondragon dahil ginampanan niya si Cassie Mondragon na half-sister naman ni Miss Daniela. Nakakatuwa nga ang mga komento ng mga netizen. Heto po't basahin natin. Hindi talaga papatalo si Cassie Mondragon, mas malaki ang bag at maleta nito. Abi pa po nga na isang komento, pag na-homeless ang mga sosyal, bongga. At isa pa pong komento, ang bongga nga ng eksenang yun ni Miss Francine sa bago niyang serye at pinag-uusapan talaga sa online world nito. Mantala, alam niyo po ba nakakabilib ang pagiging professional nga po ni Miss Sharon Cuneta? Noong nga pong Martes sa kasagsagan ng ulan at kahit sobrang baha sa buong Metro Manila, tinuloy pa rin niya ang kanyang naka-schedule na pictorial sa isang hotel sa may Parañaque City. At on time pa rin daw na dumating sa venue ang megastar. Siyempre kung si Miss Sharon ay napaka-professional, ang mga kasamahan niyang pictorial na iyon ay game na game pa rin nang mag-report. Sa loob naman kasi ng hotel ang pictorial at very safe kaya tinuloy pa rin nila rito. At ang maganda kay Miss Sharon, sobrang saya-saya raw na talagang chikang-chika sa lahat ng mga kasama sa pictorial kahit lahat daw ay ganado. Say nga po na isang kasama sa pictorial, ang bait ni Miss Sharon, walang ka-arte-arte. Anyway, kung ang pictorial ni Miss Sharon ay natuloy, marami na mga press con shootings, tapings ang kasilado hanggang nito Miyerkules nga po dahil sa ulan at baha. Iba pa rin naman pong tapings na kailangan dang ituloy dahil wala na sila maipapalabas at hand to mouth daw kasi ang kanilang mga eksena. May mga eksena raw na kinunan sa umaga at ipinalabas agad kinagabihan. Kaya sobrang pagod din po ng ibang mga artista. Samantala, dumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. Alam niyo po ba sa wakas ay binasag na nga po ni Miss Yen Santos ang kanyang katahimikan tungkol sa kanyang huling karelasyon noon na nauwi naman sa hiwalayan. Hindi man niya pinangalanan pero hindi lingid sa publiko na si Mr. Paulo Fontes ang huling nakarelasyon niya po ni Miss Yen. Ginawa nga po ito ni Miss Yen sa unang episode ng kanyang vlog na inilabas nga po ng hapon ng Miyerkules, July 23, 2025. Pero bago ito, kinamusta muna nga po ni si Miss Yen ng kanyang team kung kumusta na ang lagay ng kanyang buhay. Saad niya nga po, right now, I'm at peace and for me, the one of the most important things I have. You know, it means a lot to finally feel this kind of calm. Payapa maayos ang takbo ng buhay, payapa yung isip ko, yung utak ko, yung paligid ko, mas at peace talaga. Handa na ba siyang pag-usapan ang mga kontrobersyang kinakasangkutan nito? Tanong po sa kanya. Ang sagot naman po niya, yes. Okay nang pag-usapan yun ngayon because feeling ko enough time has passed. Nakapag-reflect na ako, madami na ako natutunan dun sa nangyari. At para din masabi ko lang din yung side ko, hindi para i-justify, para lang din maging honest at transparent. Kumusta na ba ang puso nito ngayon? Maiksing sagot naman niya, payapa. Tanong nga po kay Miss Yen, what happened to your last relationship? Sagot niya man po dito, isang blessing daw na may tuturi na nakawala na siya sa relasyong iyon na hindi pa rin niya binabanggit kung sino. Pagpapatuloy nga po ni Miss Yen, napakalaking blessing na natapos na iyon. Malaking blessing na nagising na ako doon sa nightmare na iyon and I walk away. Kasi hindi talaga worth it. It wasn't worth wasting my time, my energy sa someone na kinokontrol ka, na minamalupulit ka. That's kind of life drains you and you lose yourself in the process. So hindi mo gugustuhin talaga yon ganong klaseng buhay. And minsan, the most powerful thing you can do is walk away and set yourself free. Piliin mo yung sarili mo talaga. Ayon po kay Miss Yen, hindi nakikita ang totoong ugali ng isang tao sa una ang mga buwan ng pagsasama. Paliwanag niya po dito, sa una kasi hindi naman yung magpapakilala The person I met in the beginning, that wasn't really him. The one I saw in the end, yun talaga siya. Siyempre sa una, hindi naman yun magpapakilala ng totoong pagkatao nila. Kasi gagawin nila lahat para makuha yung loob mo. Tapos kapag nakuha na yung loob mo, unti-unti na yon, doon na nanalabas yung totoong pagkatao nila.
And syempre, ako din sa part ko, nahulog ako doon Naniwala ko sa lahat ng mga pinakita niyo noong una. Kahit gaano ko i-judge dati, okay naman kami, masaya naman kami. Pero deep down, may mga taong nasaktan do sa maling choices mo at it was wrong. Para sa akin, yung mga ganong klaseng tao, matatauhan ka talaga kapag ganon ka tinrato. At ngayon, ang mahalaga, tapos na at mas maayos na yung takbo ng buhay ko ngayon. Naitanong din nga po kay Miss Yen kung ano ang mga natutunan niya sa kanyang mga ex. Red flag at love bombing daw ang pagpapakita nito ng mga big gesture at sweet words. Lahat ni Miss Yen, isa sa natutunan ko na kapag ang isang tao umpisa pa lang, mahal ka na agad. Big gestures, agad yung ginagawa para sa'yo, sweet words ganyan. Noong una akala ko nakakakilig yun pero hindi red flag yon, love bombing yon, atibong yon. Parang yung pakiramdam mo na parang ang bilis lahat ng pangyayari, minamadali ka sa mga bagay-bagay, hindi. Pag ganun agad, takbo ko kasi umpisa pa lang hindi na totoo agad yun sa sarili niya. Hindi love yon, part yun na manipulation. Dito din inamin ni Miss Yen na tila nakaapak siya ng mga damdamin ng iba. Lahat nga po ni Miss Yen, isa din sa natutunan ko sa buong relasyon na yon. Kapag pumasok ka sa ganoong sitwasyon, na umpisa pa lang maling-mali na. Mali talaga siya kasi alam mo sa sarili mo na may mga tao kang nasaktan. Kasi nung una, ginajudge mo na. Okay Thomas, sa ito, okay kami. Pero mayroon kang par sa sarili mo, hindi kasi alam mo may mga nasasakta. Dito na rin nga po nagpaabot ng kanyang apology si Miss Yen sa mga tao nasaktan sa naging mali niya noon. Sabi niya, para po dun sa mga tao nasaktan ko noong mga panahon na iyon, I am so sorry. Wala po akong excuses doon. Mali po talaga ako. Nagkamali po talaga ako. January 2023 nga po, kinumpirma nga po ni Mr. Paulo Conte sa Fast Talk with Boy Abunda ang matagal na espekulasyon sa tunay na estado ng relasyon nila ni Miss Yen. Iyon ang kahunahon ng pagkakataong inamin nga po ni Mr. Paulo sa publiko na sila na nga po ni Miss Yen. Aniya, sa amin kasi, kumbaga, what you see is what you get na naman, di ba? Hindi na namin pwedeng ipilit yung tao to be happy for us. Hindi namin pwedeng ipilit yung mga tao na paniwalaan yung gusto nilang paniwalaan. Sana isipin lang nila na kung ano lang yung nakikita nila na nakapost yun lang yung true na alam nila. Bago maganap ang pag-amin, nauna nga pong tinanggi ni Mr. Paulo na si Miss Yen ang dahilan ng hiwalayan nila ni Miss LG Reyes. Pagkatapos ng ilang taong pagsisama, hindi diin nga po ni Mr. Paulo noon. Sinubukang ipaliwanag ni Mr. Paulo kung ano ang dahilan ng pagtatapos ng relasyon nila ni Miss LJ. Lahat niya somehow medyo matagal na hindi kami okay ni Miss LG. Pero we were together, of course, napapadalas ang away and everything. I think it's combination na ang stress sa pandemic and everything, no. One of my biggest mistake was hindi ko inalala yung mental health ni Miss LG. Isa yun sa mga feeling ko simula ng downfalling namin na hindi ko inisip yon. Kapag nahihirapan siya during pandemic, ang utak ko alam mo yun, 4 times na day tayong kumain, chill ka lang, alam mo yung ganon. Plus, again, yung pagdidiskarte ko sa sarili ko na hindi ko na-inform sa kanya yung mga bagay-bagay, which led to bigger problems. So, I won't divulge sa issue na yon. Pero eventually, I played up. Again, hindi kami nag-uusap na maayos. Plus, yun na nga, every time ako na nakakalabas ng bahay dahil pandemic, my work, may kalokohan din nagagawa. Hindi dinetalye nga po ni Mr. Paulo kung ano ang mga kalokohan kanyang ginawa noon. Ngunit alam niyo po bang madiin niyang tinanggi na nagkakamabutihan sila ni Miss Yen nung panahon po iyon. Nilinaw nga rin po noon ni Mr. Nakapuso actor as a friend na sagot niya noon tungkol sa mga kumalat na larawan nila ni Miss Yen nakuha nga po sa Baguio. Ayon nga po kay Mr. Paulo, well you as a friend, nung nagbagyo kami ni Yen, nasa estate na sila Miss LG nung araw na yon. Mukhang baliktad nga po because Tito Boy interview with LG came out pero wala na kami sa Baguio noon. So ang feeling ng tao habang ini-interview si LG, nasa Baguio ako. Pero when you were interviewing LG, mga 1 or at least 10 days na silang nasa States. I left for Baguio na nasa States na po sila, hindi na kami noon. Samantala sa ngayon ay masaya na nga po si Miss LG sa feeling ng kanyang non-showbiz husband na si Philip Evangelista. At kitang-kita naman po sa kanyang IG post na sobrang saya ng puso ni Miss LG at nakikita nga pong natuminga po ni Miss LG na napapatunayan po na talagang minamahal po siya na ngayon ng kanyang husband.
Una, nagkaroon nga po ng espekulasyon na status ng relasyon nila Mr. Paulo at Miss Yen nang binigyan ng mali siya ng netizen ang paghalik ng aktor sa dating co-host nito sa Itbulaga na si Miss Ara Sanha Agustin noong November 1, 2023. Noong panahong iyon ay nasa tapi INC pa ang pag-aari ng noontime show at wala pa sa TVG sina Mr. Tito Soto, Mr. Big Soto at Mr. Joey De Leon. Ipinagkabit-balikat lamang ni Mr. Paulo noon ang issue, bahagi lang daw yun ng sketch ng kanilang segment sa show. Pagdating ng November 2022, tiniyak ni Mr. Paulo na sila pa rin ni Miss Yen. Ilalagyan lamang daw na po ng mali siya ng iba ang video nila ni Ara na galing sa isang eksena sa Itbulaga na pinagmula ng mga haka-hakaming namamagitan sa kanilang dalawa. Ginawa ni Mr. Paulo ang paglilinaw sa live guesting niya rin sa Fast Talk with Mr. Boy Abunda. Para matapos ang issue na nauugnay sa kanila ni Ara, pinili ni Mr. Paulo na magsilita dito sa Talk or Dare, segment afternoon showbiz ng Talk Boy ni Mr. Boy Abunda. Talk or Dare, kayo na ba ni Miss Ara San Agustin? Kayo pa ba ni Miss Yen? Diretsang tanong nga po ni Mr. Boy Abunda kay Mr. Paulo Contes. Yes, kami pa ni Yen, sagot ng kapuso actor na TV host. Alam mo yung kumakalat sa amin ni Miss Ara is edited video at a portion in it Bulaga at is mas malicious edited. It's parang si scared love triangle ni Ara, ako at saka ni Ken play by Bentong. Hanggang noong April 21, 2024 sa panayam nga po ni Mr. Paulo Contes kay Mr. Nelson Canlas para sa 24 oras, sinabi ang tila napapaligiran ng labis na galit ang pag-iibigan nila ni Miss Yen. Ani ni Mr. Paulo, it's sad to say na super no demonize kami pareho na terms of parang super laki. Katulad nga po na sinabi mo pagdating mo kanina, the word hat is man. Natuto na ako. Aaminin naman natin, this is too much hate for me to post things. Para sa akin, so what? As long as I quiet yun sa aming dalawa, then so be it. Ito raw ang dahilan kaya pinili na lamang nilang gawing quiet ang relasyon nilang dalawa at malayo na mapanuring mata sa publiko. Saad pa nga po ni Mr. Paulo, I guess being in a quiet relationship, feeling ko mas mas advantage because she is a very private person as well. Nilinaw naman na aktor na wala na siyang ikinumparap kay Yen, baka raw kasi sabihin ng mga tao na pinatutungkalan niya na naman ang kanyang ex-girlfriend na si Miss LG. Sabi pa nga po ni Mr. Paulo, wala again, you people don't know what happened behind closed door. So kung ano man yung mga nakikita ko dati, iba rin yung mga nakikita ko ngayon. Yung sa amin, it's worse because we're both quiet in our personal lives. Dahil nga po sa hindi nila pagiging aktibo sa social media, hindi rin mamamatay-matay ang issue na hiwalay na sila. May 6, 2024 nung mapabalita nga po ng PEF na pagod na po si Mr. Paulo Contes na sumagot sa tanong kung sila pa ba ni Mr. Yen ay ni Miss Yen. 2 linggo pa nga palang po ang nakakaraan noon nung sinabi ni Mr. Paulo na magkahiwalay na sila magkasintahan dahil paalis siya papuntang Bicol para sa shooting ng pelikulang gagawin niya ng Max Production. Noong mga panahong iyon ay naging viral online ang pagbura ni Miss Yen sa birthday IG post niya para kay Mr. Paulo. Bagay na naitanong nga po sa ayon nga po kay Mr. Paulo, aware siyang tinanggal na ni Miss Yen ang birthday post ito sa kanya. Matagal na raw natanggal ang birthday post na yon, hindi raw alam na aktor kung ano ang dahilan. Hindi naman na raw siya naninibago sa pag-delete ni Miss Yen ng ibang pinopost nito sa Instagram. Dahil hindi lang daw yung birthday post ang natanggal kundi meron pang iba. May 2024 muling pinag-usapan ang maintrigang Instagram story ni Miss Yen. Ito'y matapos niya i-repost ang video clip na interview ng kapwa-actress na si Miss Heart Evangelista sa talk show ni Mr. Boy Abunda. Dito nga po ay tinanong ng host na si Mr. Boy kung ano ang may papayo ni Heart sa kanyang younger self. Saad ni Miss Heart sa video, if I were to speak to who I was before, stop giving away your heart. It's candy. Treasure yourself, love yourself, treasure your heart and your soul because that's what gonna save you in the end. Bagamat wala nga pong caption na nilagay si Miss Yen sa kanyang share post maliban sa nakatag ang username na Riveriana, umani pa rin ito ng samot-sami reaksyon mula sa netizen na naniniwalang iyon ang simula ng pagkakalabuan nga po nila ni Mr. Paulo Contes. Wala pa nga pong reaction si Mr. Paulo sa vlog nga po ni Miss Yen. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.